Mga kabayan, kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na galing sa kanya ang mga kumakalat na text message kung saan ay sinabi niya na huwag nang ituloy ang impeachment complaint laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Ayon kay PBBM, hindi ito importante at hindi ito makakatulong sa buhay ng mga Pilipino. Well, it was actually private communication but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, have you reached the point of no return, you and VP Sara, sir? Never say never. Samantala sa isang pahayag, ibinunyag naman ni Vice President Inday Sara Duterte ang mga plano at hakbang na ginagawa ng kampo ng Kamara sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez Jr. Ayon sa pangalawang Pangulo, iba't ibang ahensya na ng gobyerno ni PBBM ang nagsasampa ng samot-saring reklamo laban sa kanya, partikular ang DOJ, NBI at PNP. At sa pinakahuling reklamo ay ito nga anti-terrorism law na kung saan ay ipipris ang mga bank account na isang tao para hindi ito makilos at hindi magamit ang kanyang pwersa gaya ng ginawa nila kay dating Congressman Arnie Teves Jr. Kasi itong violation ng anti-terrorism law, ginawa nila ito kay Congressman Arnie Teves. So they have a playbook on what you do to a person na kakasuhan mo ng anti-terrorism law. So ano ba yun? Ano bang gusto nilang gawin? Kaya sila nagfa-file or nag-charge ng anti-terrorism law. Gusto nila mag-cancel ng passport. Gusto nila mag-red notice sa international. So hindi ka makakagalaw overseas. Gusto nila mag-amlak. Anti-money laundering violations. So, ibig sabihin nun, i-freeze nila yung pera mo at yung properties mo. Hindi ka makakagastos ng pera at hindi ka makakapasok sa properties mo. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, saan ka mas naniniwala at sino ang iyong susuportahan? Si Pangulong Bongbong Marcos ba o sa Vice President Inday Sara Duterte Carpio? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Yes, natanggap namin yung subpoena ng NBI and nilagay nila doon na they are investigating grave assault, yes, and violations under violations under the anti-terrorism law. So what's your... Ang unang-unang ginawa namin is I requested to reschedule the invitation dahil nag-conflict siya sa schedule namin sa hearing ng House of Representatives sa Committee on Good Government. So conflict silang dalawa and pinrioritize namin yung hearing sa House of Representatives kasi kahit man hindi ako umattend doon, umattend ako sa investigation, nakikiusap talaga lagi. And yun din talaga ang promise ko sa kanila simula pa nung mag-umpisa lahat ng mga investigasyon na sasamahan ko yung mga employees ng Office of the Vice President na pinapatawag sa mga hearings. But what's your reaction, ma'am, to these cases filed against you po? Lalo yung sinabing possible pati yung anti-terror. At saka idagdag ko na rin yung pinal po ng PNP just today po against you, against your group commander and some more John Does and Jane Does po. Dahil sa nangyari po ng transfer from BNMC to St. Luke's po, ma'am. Yes, oo.
Well, on face value, hindi ko naman nakita kung ano yung mga allegations niya, no? Meron lang mga pinagpapasapasahan na cover noong complaints. On face value, it will not hold water. And then, ang pangalawa is yung grave assault. I believe, pinipilit na lang talaga nila na gawa ng kaso yung mga remarks ko. And pangatlo, natatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Kasi itong violation ng anti-terrorism law, ginawa nila ito kay Congressman Arnie Teves. So they have a playbook on what you do to a person na kakasuhan mo ng anti-terrorism law. So ano ba yun? Ano bang gusto nilang gawin? Kaya sila nag-file or nag-charge ng anti-terrorism law. Gusto nila mag-cancel ng passport. Gusto nila mag-red notice sa international. So hindi ka makakagalaw overseas. Gusto nila mag-amlak. Anti-money laundering violations. So ibig sabihin nun, i-freeze nila yung pera mo at yung properties mo. Hindi ka makakagastos ng pera at hindi ka makakapasok sa properties mo. At gusto nila mag-issue ng mga search warrants. Anong ginagawa nun? Papasukin nila yung properties mo. And nagtanong ako sa Negros kung anong nangyari doon. Kasi nga, tinitingnan ko yung ginagawa nila and they're doing the Arnie Teves playbook. Ang ginawa nila doon, pumasok sila sa mga bahay, mga properties. Nagsasabi sila, may clearing team kami. Para daw safe mag-search, mauuna yung clearing team, maglalagay ng kung ano-anong baril or kung ano-anong mga posibleng illegal na mga bagay, kasama na droga, ganon. Pagkatapos, papasok ang search team. Pagpasok sa search team, syempre, nandoon na yung mga hinahanap kuno nila. So yan ang sinusunod nila. It's not without precedent ang pag-file nila ng anti-terrorism law. Yung mga sinabi ko ngayon, yun yung gusto nilang gawin. Kaya pinipilit nila na merong violation sa batas. Mag-cancel ng passport, mag-red notice, mag-amlak, mag-issue ng kaliwat kanang search warrant. So ibig sabihin, babalik pa rin tayo dun that this is clearly oppression and harassment for remarks that pinipilit nila to take it out of its logical context. Abogado ako. Alam ko kung anong illegal at illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Hindi actionable ang maghabilin ka. Hindi actionable yun. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Walang mali doon. Walang illegal doon. Sinabi nila kahapon kung sino bang nandoon sa inyo sa interview, press briefing namin. Sabi nila, pinalaki at pinalakas yung security ng First Family, ng President, dahil may threat. So ako, napaisip ako, nilalakasan niyo yung security niya? Ibig sabihin ba nun, papatayin na ako? Why for? Will you double the security? Diba? Itong mga dictators and oppressors, unfortunately, hindi sila
magaling mag-isip. Basta lang sila tira, ng tira, pero hindi nila iniisip na lahat ng sinasabi nila, it doesn't make sense. Especially kapag nagsisinungaling ka, mahuhuli at mahuhuli ka sa pagsisinungaling mo. Kaya nung nakita ko yung NBI, subpoena, nagpatanong kagad ako sa Negros. Kasi it's not the first time na ginawa nila yon sa isang Pilipino. Sabi ko, anong nangyari sa Negros? Sinabi sa akin kung ano nangyari sa Negros. And sabi ko sa mga lawyers ko, yan ang gusto nilang gawin. I'm sorry, yung sa PNP po, kasi Direk Asod, ikaw yung group commander mo, yung security mo kaya nga raw relieve ng AFP para to face the investigation. Yes, oo. Initially, we are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Yes, good afternoon mo. Good afternoon po, Vice President. I am Teodoro Verkisa from IFM News of Buanga. Amidst all this, sa lahat ng mga nangyayari, sinasabi niyong harassment, yung ino-oppress kayo, and yet, nandito ka sa Zamboanga City, binisita mo yung Basilan. Oo. Saan po kayo humuhugot ng lakas as of the moment, Vice? Bakit patuloy po kayong lumalaban? Yes. Before ako pumunta dito, as you know, your former mayor in Zamboanga City, Ma'am Beng Climaco is my friend, no? Exactly the same question ang tinanong niya sa akin kanina. Ako naman kasi, politiko ako. Yun din sinabi ko kay Ma'am Beng eh. Sabi ko, ikaw politiko ka rin eh. Ang dami mo ding pinagdaanan. Ibig sabihin, sanay kami sa ganyan ang mga politiko. So, ibig sabihin, hindi ka na nasa stress sa ganyan. Ang problema sa akin is kapag nagkulang ang tulog at gutom, yun lang talaga yung nakaka-apekto sa akin. Kaya kailangan sa akin, kapag 3 araw na yung sunod-sunod na walang tulog, bigyan mo talaga ako ng 1 araw na mabawi ko yung 3 araw na tulog para nare-refresh yung pag-iisip. So, kung hindi mo ako pakainin ng say for 12 hours, dapat mo akong pakainin on the 13th hour. Otherwise, mainit na yung ulo. So, simple lang, sir. Kailangan lang ng tamang tulog at tamang kain. Yung all the rest, wala na yan. Kaparte yan ng buhay ng isang politiko. Last one, ma'am. Reaction on the disbarment case na final against you? Yes, meron akong 3 disbarment cases. If you can remember, 2011, sa Sheriff, hindi pa tapos yun hanggang ngayon. May disbarment case ako doon. Tapos meron akong nabasa ko lang ito sa mga, sa mga group chat. So, hindi ko lang alam kung tama. Correct me. Tapos, isang disbarment case sa pagtatapon ng bangkay. Tapos, isang disbarment case sa revenge from the grave. No? So, yun. 3 yung... And by recent ata mo? But let me clarify ha, kasi yung 2, I've not read or I've not received the complaint. So, hindi ko masabi kung ano talagang nakalagay doon. Binabase ko lang siya sa news reports na lumalabas. Yung isa, binase ko sa announcement ng Supreme Court. And then yung isa, binase ko sa announcement ni Larry Gadon. Salamat. Thank you. Thank you, sir. One last follow-up from GMA7. Sorry. Grabe naman to si Mike. Oh, minsan lang ako dito sa Zamboanga City. Time out daw. Time out. Yes, ma'am. Ma'am, para sa question on this, Barbara. So what's your take on that, ma'am, na halos pinagsabay-sabay itong 3, tapos meron parang pending na magpa-file pa po ng disbarment case against you pa rin po, VP? Oo. Well, kasama din yun, ma'am. Kasama din yung lahat na. Sa Bisaya pa, tira bahala. Tira bahala. Kung unsay mo dikit, mooy ko anon, mooy mo daog, ano ba?
So, babanatan natin siya. Tingnan natin dito kung saan yung tatama. Na siya. Ma'am, Last from... yesterday, isa pa. Ma'am, yesterday you mentioned na isang threat sa inyo is yung pag-absorb ng PSG, now PSC, sa inyong DPSPG. But now that they are totally, taking over and replacing all your security sa PSPG ng PNP, how do you feel about it, baby? I'd like to hold comment dyan, ma'am. Kasi napapansin ko, base lang din naman sa balita, nagbabago-bago yung sinasabi nila. Hindi ko lang alam kung nasusundan ninyo. Nagbabago-bago yung sinasabi. Sabi, wala na daw ang AFP, pulis na lang. Ngayon, meron na naman daw ang AFP, pero papalitan nila at mga pulis na sabay. So, hindi sila nagpaplano ng maayos. Kaya nagbabago-bago yung sinasabi nila. Advice ko dito sa mga tao na ito, mupo muna kayo, magplano muna kayo bago kayo bumanat para hindi kayo nahuhuli na nagsisinungaling. Sa katulala, Sara Tulabi of FEBC. Pag gumaganyan ba ako, na aapektuhan yung sound? Okay. Good afternoon, VP. Since natanong na po yung isang tanong ko, ito na lang po. Sabi po ng PNP, wala silang information sa pagbabanta sa inyong buhay. Inireport nyo lang po ba ito officially, ngunit nasabi nyo hindi ito pinansin ng mga kinauukulan? Ma'am, nakakahiya sa buong mundo na ang Philippine National Police natin, who by the way has intelligence funds, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. Nakakahiya na meron tayong police na hindi nila alam ang threats sa Vice President. Nakakahiya yan, ma'am. Huwag sila magsasalita ng ganyan kasi nagpapakita yan ng incompetence ng Philippine National Police. Dapat dyan, kung ako po ay Presidente, Secretary ng DILG, Chief ng PNP, ang sagot dyan ay, let us sit down and investigate the alleged threats so that we will know if these are true or not. Yan ang tanong. Ayan ang sagot dapat ng tamang tao. Pag yung tao na tama mag-isip, yan ang sinasagot dapat. Hindi yung sinasabing, wala kaming alam ng mga threats. Nakakahiya na ang pulis, ganyan. So, ibig sabihin, ang dami nilang walang alam ng mga pangyayari. So, kaya pala, nagkanya-kanya na ang mga kriminal dahil walang alam ang kapulisan. Nakakahiya para sa Pilipinas na naririnig na ang pulis natin ganyan magsalita. Ms. RG Go, Daily Zamboanga Times. Last question po. Yes, BP, magandang hapon po. RG from Daily Zamboanga Times. I would just want to ask po, with what is happening, may satellite office po kayo na mga nagsira din po. No? So dito, ang satellite office nyo, hindi nagsiservisyo sa Zamboanga lang, pati sa Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. How will you, anong assurance nyo po na tuloy-tuloy yung serbisyo with what is happening now? Yes, ma'am. Bago po ako sumagot, ma'am, may I just say, I love your color green ngayong hapon na ito. Yes, ma'am. Halatang halata naman, ma'am. Oo. Wag, ma'am, kasi suspended ka na kaagad bukas, ma'am. Wag ka po mag-green. Suspended ka na bukas, ma'am. Sandali. Okay. Yes. Nagpapasalamat ako dahil nakapunta ako ng Zamboanga City ngayong araw na ito. At in person yung meeting namin ng satellite office lead sa Western Mindanao. Kasi papunta kaming there's about 40 minutes papunta doon sa Isabela City. So, 40 minutes papunta, nag-meeting kami. 40 minutes pabalik, nag-meeting kami. So, masaya ako dahil nagawa namin yon in person. Ang hirap din kasi talaga mag-meeting pag Zoom eh.
At napag-usapan namin ni Mr. Mike Saavedra na malaki kasi renta na, malaki din kasi itong building na ito, malaki din ang renta dito, ma'am. Ang gagawin namin, lilipat kami sa mas maliit na lugar, mas mababa yung renta. So, napababaan na rin yun namin yung budget na kailangan gamitin. Tapos tutuloy-tuloy lang si Mike ng mga downsized na mga project. So, yun ang plans namin for Western Mindanao Satellite Office. Papaliitin namin, ma'am. Tsaka maghahanap kami ng mas mababang renta. Ma'am, very last question.